Hi guys, good morning. Mali update lang tayo ngayon dahil may napanood ako bali kay Sir Ted Filon regarding dun sa bagong memorandum circular ng LTO dun sa mga transfer ng ownership ng mga nagbenta at saka yung mga bumili. Nung napanood ko yun, medyo hindi ko maintindihan yung reaction ko doon dahil parang hindi talaga pinag-isipan, hindi siya hinimay talaga kung pabor ba sa mamamayang Pilipino yung memorandum na yon na nilabas. Kasi medyo mabigat, lalong-lalo na yung mga dating nakabili pa 10 years ago, kasi kasama pa rin sila eh. Tapos ang masama doon is kung hindi mo na i-report yung binenta mo, may penalty ka kaagad na 20,000 within 5 days. Kailangan ma-report mo sa LTO. Tapos within 20 days naman is kailangan matransfer naman ng ownership yung nakabili, which is ang hirap nun para sa mga nagba-buy and sale, yung mga natin, kasi katulad namin na nag-ano kami ng mga trade-in, hindi naman natin masasabi na within 20 days is may bebenta ka agad yun. Yun yung mahirap doon. Tapos yung mga dati pa natin na nabili is retroactive siya. Ibig sabihin, kasama siya. Ibig sabihin, pag nakabenta ka na ng 5, kasama pa rin siya sa penalty, which is 100,000 yun. Yun yung mahirap doon. Ibig sabihin, hindi talaga napag-isipan yun na sobrang bigat para sa mga buyer at saka sa seller. Kaya kung napanood nyo yon, sigurado kahit kayo din is mag-iisip na parang minadali. Although may mga yan dati yan eh, sa yung mga dati senador na nagpanukala yan. May kumbaga sila po yung nagpanukala pero hindi pa naging batas, kasi nga kailangan talaga ng matinding pag-aaral para ipasa yung ganito. Kayo guys, kung ano sa tingin nyo yung panukala ng bagong LTO nito, kung ano man yung maganda ba para sa mamamayan o pahirap. Kasi sa amin, lalong-lalo na kami nasa dealer, dapat ang pagtuunan naman nila ng pansin, which is yung mga dokumento, like yung CR na lang. Ngayon walang stock ng papel, walang available na papel para sa bagong CR na ginagawang nila ngayon. Yun pa lang, bakit hindi yun ang unang tutukan nila? Yung mga plaka, yung mga yan, bakit ito yung tinututukan nila? Bakit hindi yung mga talagang problema talaga? Yun yung kailangan nilang maano naman. Tapos, ang kagandahan naman nito, good news naman. Yun naman yung bad news nung 22 yan, October 22, yung kay Sir Ted Filon. Ito, may nilabas na bagong circular naman, administrative order naman. Bali, ito is suspension of implementation of administrative order number VDM 2024-046, date October 23, 2024. Ito na yun, yung nilabas nila yun ng memorandum para dun sa agad-agad naman nila na sinuspension. Ito yung nakalagay sa memorandum natin, ilagay natin dito. Yan, basahin natin. In the best interest of service and to clarify certain provisions for better implementation, as well as to lighten the compliance period and allow more time to widen the information dissemination, the effectivity of administrative order number VDM 2024-046 guidelines in the immediate transfer of ownership of motor vehicles with existing registration is held in abeyance until further notice. The executive director is hereby ordered to draft and submit
an amended administrative order taking into consideration the inputs of the stakeholders. Yun, ito yung nakalagay dito, ibig sabihin, effective, this memorandum shall take effective immediately. Yan naman ang maganda doon, ginawang kaagad nila ng aksyon. Kasi, mahirap talaga to pag yung marami magreklamo, hindi lang naman magreklamo, marami naman mga kababayan natin na matatamaan dito. Lalo na yung mga dating, mga previous transaction pa, lalo sa mga buy and sales na mga kaibigan natin. Yun, sana itong batas na to hindi mapag-aralan maigi. Pwede naman yung ganyan na mag-report ganyan, pero yung 20,000 kasi na penalty is medyo mabigat talaga yon. Bakit kailangan panlagyan ng penalty? Kasi pwede naman yun na kahit walang penalty, basta importante yung nagbenta, sabihan lang talaga na kailangan niya na i-report na binenta na niya yung sasakyan niya para mawala na doon sa system ng LTO yung pangalan niya para doon sa sasakyan. Pero bakit kailangan pa kasing lagyan ng penalty? Kasi iniiwasan nila yung mga ginagamit sa masama, yan 'di ba, yung sasakyan kasi nakapangalan pa sa ganyan. Andun na tayo, maganda intention. Kaya lang, bakit kailangan mong lagyan ng penalty? Para saan yung penalty na yon? 'Di ba? Maraming pwedeng mangyari kasi regarding sa penalty na yan. Katulad niyan, nasa kalsada ka, nahuli ka, 'di ba? Corruption 'yan. Pwede natin pag-usapan, sir, 'di ba? 'Yun ang mahirap doon, yung mga penalty na yan. The same time, doon sa buyer din, may penalty din siya. Ibig sabihin, sa isang transaction, nagbenta at saka nagbumili, parang parang tirador yan. Kumbaga, isang putok, dalawa ang tama. Ibig sabihin, 40,000 kaagad ang kita. Diba guys, nakukuha nyo yung yun yung mahirap dun eh. Marami na naman yung di natin masasabi naman na corrupt, ganun, diba? Mahirap magsalita. Pero, yun talaga yung pinupunto nun dahil sa penalty na yan. Yun lang, maraming salamat. At sana yung batas na to mapag-aralan maigi at makakating sa LTO na maraming pwedeng mangyari dito sa order na to na nilabas nila. Yun.